Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatlong antingerong manunugis ng mga aswang sa lugar ng Kanlaon. Nangyari ito walang eksaktong taon. Sa pusod ng kabundukan ng Sitio Kanlaon, may isang lugar na kinakatakutan ng lahat, ang Baryo Sigua. Hindi basta-basta makakarating doon sapagkat kailangang tahakin ang makikitid na daan, tumawid sa ilog na puno ng alon at lampasan ang masukal na kagubatan na animoy nilulukuban ng mga kaluluwa ng mga yumao. Balot ng hiwaga ang baryo at may mga bulong-bulungan na ang buong lugar ay pinamumugaran ng mga nilalang na hindi na tao, ang mga aswang. Sa baryong ito, nag-ugat ang misyong tatlong magigiting na antingero, sina Mang Dado, Kaloy at Robin. Si Mang Dado ang pinakamatanda sa kanilang tatlo, isang bihasang manggagamot at albularyo na kilala sa kanyang malawak na kaalaman sa mga orasyon at anting-anting. Mayroon siyang kwintas na bertod ng agimat na ayon sa kwento, nagbigay sa kanya ng lakas na higit sa tao. Si Mang Kaloy ang pinakamatapang at pinakamalakas. Isa siyang dating sundalo na iniwan ang serbisyo matapos ang isang misteryosong insidente sa gubat na nauwi sa pagkamatay ng kanyang buong tropa. Naniniwala siyang mga aswang ang may kagagawan, kaya't sumumpa siyang lilipunin ng mga ito. Si Robin ang pinakabata at pinakamatalas ang pandama. Isa siyang mangangaso na kilala sa kanyang husay sa paggamit ng sibat at pana. Mayroon siyang anting-anting na ibinigay ng kanyang lolo na sinasabing nagpapalinaw ng kanyang paningin sa dilim. Hindi simpleng paglalakbay ang kanilang gagawin. Ang kanilang misyon, tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga alamat ng Baryo Sigua at kung totoo ngang may angkan ng mga aswang sa kabundukan. Wawakasan nila ito gamit ang lakas ng kanilang mga agimat at tapang ng kanilang puso. Madaling araw nang magkita-kita ang tatlong antingero sa paanan ng bundok. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang bumubulong ng babala. Ngunit hindi natinag ang tatlo. May dalang sibat si Robin. Si Kaloy ay may itak na galing pa sa kanyang lulo at si Mang Dado naman ay bitbit ang isang lumang sako na puno ng mga halamang gamot at kandilang itim. Narinig niyo na ba ang kwento tungkol sa angkan ng mga aswang dito? Tanong ni Kaloy habang tinititigan ang makapal na gubat na nasa harapan nila. Totoo ang mga iyon. May mga batang nawawala at may mga bangkay na natatagpo ang walang dugo. Hindi normal ang mga iyon, sagot ni Mang Dado. Tama si Mang Dado. Ang pinsan ko nagpunta sa Baryo Sigua para maghatid ng kalakal. Hindi na siya nakabalik, sabi ni Robin. Napagkasunduan nilang maglakbay ng walang ingay. Bawat hakbang ay binabantayan nila sapagkat sa lugar na ito kahit ang mga anino ay maaaring magdala ng kapahamakan. Habang papalapit sila sa baryo, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay naging mas mataas at mas makakapal ang dahon. Ang mga huni ng ibon ay napalitan ng malalalim na pag-ungol mula sa hindi nila nakikitang nilalang. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang isang abandonadong kubo. Pumasok sila sa loob at natagpuan ang mga kakaibang marka sa sahig, parang mga ukit ng paa na may matutulis na kuko. Hindi ito gawa ng tao, bulong ni Mang Dado habang sinusuri ang mga marka. Tama ka, at amoy bulok na dugo ang paligid, sagot ni Robin. Napagdesisyonan nilang magpahinga
muna ngunit nanatiling alerto. Alam nilang hindi pa nagsisimula ang tunay na laban. Pagsapit ng gabi, unti-unting lumalakas ang hangin. Narinig nila ang tila mga hakbang sa labas ng kubo. Tumayo si Kaloy, hawak ang kanyang itak. Si Robin naman ay pumisto malapit sa bintana, handang gamitin ang kanyang pana. "Mang Dado, may papalapit," bulong ni Robin. "Handa na kayo," sagot ng matanda. Inilabas niya ang kanyang kandilang itim at sinindihan ito. Biglang naging maliwanag ang paligid at doon nila nakita ang isang nilalang na nakatayo sa dilim. Isang matangkad na babae na may maputlang balat at mga mata na parang apoy. "Aswang!" bulong ni Kaloy bago mabilis na umatake. Ngunit bago pa man niya maabot ang babae, biglang naglaho ito sa harap nila. Sa likod niya, isang malakas na tawa ang bumalot sa buong kubo. "Malakas ang mga kalaban natin. Hindi ito basta-basta," sabi ni Mang Dado. Sa kabila ng takot, hindi nila inurungan ang laban. Nagsagawa si Mang Dado ng isang orasyon habang si Robin ay naghanda ng sibat na may langis na niyog. Isang pampatay sa mga aswang. Biglang naglabasan mula sa kadiliman ng 4 na nilalang na may mahahabang kuko at matutulis na ngipin. Sila na ang unang umatake, ngunit napigilan sila ni Robin gamit ang kanyang mga sibat. Sa isang mabilis na galaw, naputol ni Kaloy ang ulo ng isa sa mga nilalang. Ang mga aswang ay mabilis, ngunit mas mabilis si Robin. Isa-isa niyang inasinta ang mga ito at sa tulong ng anting-anting ni Mang Dado, ang mga nilalang ay unti-unting natumba. Matapos ang laban, napagdesisyonan nilang sundan ang mga yapak ng mga aswang. Nauwi sila sa isang kuweba na puno ng mga anting-anting at buto ng tao. "Dito nakatira ang mga aswang," sabi ni Kaloy habang tinitingnan ang paligid. Sa loob ng kuweba, natagpuan nila ang isang altar na may malaking cross na baliktad. Sa tabi nito ay may isang matandang lalaki na nakaupo at nakangiti sa kanila. "Matagal ko na kayong hinihintay," sabi ng matanda. Biglang nagsara ang pasukan ng kuweba at ang paligid ay nagdilim. Doon nila napagtanto na ang matanda ang pinuno ng angkan ng mga aswang, ang Supremo. Magkakaharap ng 3 antingero at ang Supremo ng mga aswang. Ang labanang ito ay hindi na basta-basta, sapagkat ang Supremo ay may lakas na lampas sa kanilang inaasahan. Ang katahimikan sa loob ng kuweba ay tila humihigop ng kanilang lakas. Ang Supremo ng mga aswang ay bumangon mula sa kanyang upuan. Ang bawat kilos ay mabagal, ngunit puno ng otoridad. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pula at ang kanyang boses ay parang dumadagungdong sa buong kuweba. "Matatapang kayo para harapin ang angkan ko. Ngunit ang tapang ay walang silbi laban sa tunay na kapangyarihan," ani ng Supremo. Hindi nag-aksaya ng oras si Robin. Mabilis niyang inasinta ang Supremo gamit ang kanyang sibat. Ngunit bago ito tumama, parang natunaw ang sibat sa ere. Tumawa ang Supremo. "Kayo ang mga mangangahas na hahamunin sa akin?" tanong Supremo habang tinuturok ang matulis niyang daliri sa lupa. Sa isang iglap, ang kuweba ay napuno ng anino ng mga nilalang na naguhugis tao, ngunit may mahahabang kuko at matutulis na ngipin. "Tila hindi ka ordinaryong aswang," sabi ni Mang Dado.
habang inilalabas ang kanyang bertod ng agimat at nagsimula ng isang malakas na orasyon. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw at ang mga anino ay nagpakawala ng sigaw na parang nasusunog. Ngunit ang Supremo ay hindi natinag. "Ang inyong agimat ay walang laban sa akin. Ako ang ugat ng kasamaan sa bundok na ito." Habang abala si Mang Dado sa kanyang orasyon, si Kaloy at Robin ay tumutok sa mga aswang na nagsilabas mula sa dilim. Isa-isa nilang nilabanan ang mga nilalang gamit ang itak at sibat na pinahiran ng langis ng niyog. Sa bawat tama ng kanilang mga sandata, ang mga aswang ay bumabalik sa anyo ng abo. "Robin, bantayan mo si Mang Dado!" sigaw ni Kaloy habang patuloy na nakikipaglaban. Sa kabila ng mga tagumpay nila laban sa mga tauhan ng Supremo, unti-unting napansin ni Robin na tila walang katapusan ang paglitaw ng mga aswang. Lumapit siya kay Mang Dado. "Mang Dado, may paraan pa para mapahina ang Supremo?" tanong niya. "Mayroon," sagot ni Mang Dado habang patuloy sa kanyang orasyon. "Ang pinagmulan ng lakas niya ay ang altar. Kailangan nating sirain ito." Agad na tumungo si Robin sa altar. Napansin niyang may isang pulang bato sa gitna nito na kumikislap na parang puso ng isang buhay na nilalang. Sinubukan niyang tanggalin ito, ngunit biglang lumitaw ang Supremo sa kanyang likuran. "Walang signo man ang makakaalis ng batong iyan," sabi ng Supremo habang inaabot ang liig na Robin. Ngunit bago pa niya magawa, sumugod si Kaloy at tinaga ang braso ng Supremo gamit ang kanyang itak. "Robin, bilisan mo!" sigaw ni Kaloy. Sa tulong ng lakas ng anting-anting ni Robin, nagawa niyang tanggalin ang pulang bato mula sa altar. Biglang nagliyab ang buong kuweba at ang mga aswang ay nagsimulang magsigawan. Napansin nila na unti-unting nanghihina ang Supremo. "Anong ginawa mo?" sigaw ng Supremo habang tumilapon siya sa lupa. "Sira na ang pinagmumula ng kapangyarihan mo," sagot ni Mang Dado. Ngunit kahit mahina na ang Supremo, hindi pa rin siya sumusuko. Sinubukan niyang lumusob kay Mang Dado, ngunit hinarang siya ni Kaloy. Ang matinding sagupaan nila ay nauwi sa pagkatama ng Supremo kay Kaloy na bumagsak sa lupa, duguan. "Huwag kang mag-alala," bulong ni Kaloy kay Mang Dado habang humihingal. "Tapusin mo na siya." Gamit ang natitirang lakas, sabay na umatake sina Robin at Mang Dado. Gumamit si Mang Dado ng pinakamatinding orasyon, habang si Robin ay sinibat ang Supremo sa puso gamit ang sibat na pinahiran ng langis ng niyog. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng Supremo bago siya tuluyang naglaho kasama ng mga anino. Sa labas ng kuweba, tinulungan ni Robin si Kaloy na makalabas, ngunit malubha ang kanyang mga sugat. Pinagaling siya ni Mang Dado gamit ang kanyang mga halamang gamot at agimat. Muli, napigilan natin ang kasamaan, sabi ni Mang Dado habang tinitingnan ang silangan kung saan unti-unti nang sumisikat ang araw. "Ngunit alam nating hindi pa ito ang katapusan. Marami pa silang nagtatago sa dilim," sabi ni Robin. Ang tatlo ay bumaba mula sa kabundukan. Dala ang karanasan at aral na ang tapang at pananampalataya ay kayang talunin ang pinakamalupit na anyo ng kasamaan. Ngunit alam nilang sa bawat tagumpay, naghihintay ang panibagong pagsubok sa hinaharap. Pagkarating ng tatlo sa Sitio Kanlaon, agad silang sinalubong ng mga tao. Hindi lingid sa kaalaman ng mga taga roon ang kanilang ginawa. Sa bawat hakbang, tila ba nagkaroon ng liwanag ang bawat sulok ng sityo. Ngunit ramdam din nila ang digmaan ay malayo pa sa ganap na pagtatapos. "Salamat sa inyo,"
sabi ng kapitan ng barangay habang nagbibigay ng pagkain at inumin para sa tatlo. Ngunit alam naming hindi pa natatapos dito ang laban. Ang angka ng Supremo ay may maaaring matitirang kasapi. Kung hindi tayo mag-iingat, babalik sila ng mas malakas, sagot ni Mang Dado. Habang nagpapahinga sa kubo ng kapitan, napansin ni Rubin ang isang kakaibang paningin mula sa isang batang babae. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng misteryo at sa unang tingin parang may gustong sabihin ng bata. Lola ko, nasa bundok pa. Kinuha siya ng mga aswang, bulong ng bata kay Rubin. Kinabukasan, nilapitan ng tatlo ang bata at tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Dito, ibinunyag ng bata ang isang lumang alamat tungkol sa ikalawang angkan, isang lihim na sangay ng mga aswang na nagtatago sa mas malalim na bahagi ng bundok. May naririnig akong kwento mula kay Lola. Hindi lamang si Supremo ang may kapangyarihan. May isa pang pinuno, si Reyna Sigua, ang tinuturing na ina ng lahat ng aswang. Siya ang nagtatago ng mga natitirang miyembro ng kanilang lahi, sabi ng bata. Ang tatlo ay nagkatinginan. Hindi pa tapos ang kanilang misyon. Mang Dado, ano sa palagay mo? Tanong ni Kaloy habang hawak pa rin ang kanyang itak. Kailangang maghanda tayo. Ang Reyna Sigawa ay may mas malakas kaysa sa Supremo. Kung siya nga ang nasa likod ng pagkawala ng lola ng bata, mas mahirap laban ang darating, sagot ni Mang Dado. Sa gabing iyon, naganda ang tatlo para sa panibagong ekspedisyon. Nagtungo sila sa mas masukal na bahagi ng bundok, sa lugar kung saan sinasabing naroon ng mga natitirang aswang. Ang daan ay mas mapanganib, madulas na lupa, mabatong bangin at makakapal na gubat na puno ng mga misteryosong tunog. Habang naglalakad, napansin ni Rubin ang mga bagong bakas sa lupa, parang yapak ng tao, ngunit may mahahabang kuko. Malapit na tayo, sabi niya. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, biglang lumitaw ang ilang aswang mula sa dilim. Ang mga ito ay mas malalakas at mas mabilis kaysa sa mga nauna nilang kalaban. Agad na umatake si Kaloy at Rubin habang si Mang Dado ay nagsimula ng kanyang orasyon. Ang laban ay mabagsik. Bawat sibat ni Rubin ay may kasamang dasal at bawat tagang itak ni Kaloy ay may bigat ng sumpa laban sa mga halimaw. Ngunit kahit naubos na ang mga kalaban, naramdaman nilang mas marami pa ang darating. Tila sinusubukan lamang nilang lakas natin. Hindi pa ito ang tunay na laban, sabi ni Mang Dado. Pagdating nila sa isang malawak na lambak sa loob ng bundok, tumambad sa kanila ang isang malaking puno na parang buhay. Sa ilalim nito ay isang altar na nakatulad ng nakita nila sa kuweba ng Supremo. Biglang nagpakita si Reyna Sigua. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot kaysa sa Supremo. Mahaba ang kanyang buhok na parang mga ahas. Ang kanyang balat ay kulay apo. At ang kanyang mga kuko ay mas mahaba pa kaysa sa braso ng tao. Malugod ko kayong tinatanggap. Ngunit hindi nyo na matatapos ang misyon nyo, sabi ni Reyna Sigua. Habang nakatayo sa harap ng Reyna Sigua, ang tatlo ay nahulog sa katahimikan. Ang hangin ay parang naglalakbay sa buong lambak. Dahang-dahang nililipad ang mga dahon ng puno ng kadiliman. Ang presensya ng Reyna ay nakakapangilabot, ngunit hindi ito nakapagdulot ng takot kay Mang Dado, Rubin at Kaloy. Alam nilang ang laban ay hindi pa tapos at ang kanilang misyon ay hindi pwedeng magwakas dito. Ikaw si Reyna Sigua, ang pinakamataas sa angkan ng mga aswang? Tanong ni Rubin habang mahigpit ang pagkahawak sa kanyang sibat. Oo, sagot ni Reyna. Ang mga mata nito ay kumikislap ng mapupulang kulay. At ako ang magtatapos sa buhay ninyong tatlo.
Alam ko ang bawat takbang na gagawin ninyo. Kung ikaw ang magtatapos sa amin, kami naman ang magtatapos sa iyo, sabi ni Mang Dado. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at determinasyon. Hindi kami natatakot sa iyo, Reyna Sigua. Ang Reyna Sigua ay ngumisi at sa isang iglap, nagdilim ang buong paligid. Ang mga ugat ng puno ay kumilos. Para bang buhay ang bawat parte ng halaman. Naglabasan ng mga aswang na may mga pakpak at matutulis na pangil, at ang mga ito ay mabilis na umatake sa tatlo. Ngunit hindi nagpatinag ang tatlo. Si Kaloy ay tumakbo papunta sa mga aswang at pinutol ang mga pakpak ng isa gamit ang kanyang itak. Ang isa naman ay pinigilan ni Robin na sumugod gamit ang kanyang sibat, habang si Mang Dado ay nagdasal ng isang matinding orasyon. Ang kanyang tinig ay tumagos sa kadiliman at ang mga aswang ay nagsimulang magpabalik-balik, parang hindi kayang lumapit sa kanya. Ang kanilang lakas ay mula sa kadiliman. Tanging liwanag ng katotohanan ang makakatalo sa kanila, sabi ni Mang Dado. Sa gitna ng labanan, si Reyna Sigua ay naglabas ng isang matalim na pangil na kumikislap ng pula. Hindi ninyo ako kayang talunin, sabi niya, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning. Ang buong langbak ay tila naging apoy at ang mga aswang ay naging higit pang malakas at mabilis. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, si Robin ay nakakita ng isang bagay na tumagos sa dilim. Sa ilalim ng puno, may isang dilaw na liwanag na tumatagos mula sa mga ugat. Agad na nakipag-ugnayan si Robin kay Mang Dado. Mang Dado, nakita ko ang pinagmumulan ng kanilang lakas. Ang ugat ng puno. Kailangan nating sirain ito. Ang mata ni Mang Dado ay nagningning. Tama ka, Robin. Kung matatanggal natin ang pinagmumulan ng kanilang kapangyarihan, magiging malakas ang ating laban. Agad nilang itinarget ang ugat ng puno. Si Kaloy ay nagsimula ng pag-atake, habang si Robin at Mang Dado ay nagsagawa ng isang sinaunang ritual ng pagpapalaya. Ang mga aswang ay nagalit at nagsimulang umatake ng sabay-sabay, ngunit ang tatlo ay nagkatuon sa kanilang layunin. Habang ang mga aswang ay patuloy na umatake, si Mang Dado ay nagdasal ng matinding orasyon at pinahid ang isang espesyal na langis sa kanyang palad. Sa pamamagitan ng liwanag ng agimat, ang kadiliman ay mapapawi. Sa isang malakas na pagsabog, ang mga ugat ng puno ay nagsimulang magliyab. Ang liwanag na nagmumula sa mga ito ay parang araw na pumuputok sa ilalim ng gabi. Ang mga aswang ay nagsimulang maglaho at ang buong langbak ay napuno ng maliwanag na enerhiya. Si Reyna Sigua ay tumaas mula sa kanyang pwesto at ang kanyang muka ay puno ng galit. Hindi ito maaaring mangyari, sigaw niya. Ngunit bago siya makapagtangkang maghigante, ang matinding liwanag na nagmumula sa ugat ng puno ay tumama sa kanya. Ang katawan ng Reyna Sigua ay naglaho at ang mga aswang na sumusunod sa kanya ay nagsimulang magsipagsabog, nawawala sa kanilang anyo. Nagtagumpay tayo, sabi ni Kaloy habang humihingal sa kakalaban. Ngunit hindi tayo dapat magpahinga hanggat may mga aswang sa bundok. Ang laban ay hindi natatapos, sabi ni Mang Dado. Ang tatlo ay tumingin sa paligid. Ang buong lambak ay nagsimulang magbalik sa kanyang normal na kalagayan. Ang dilim ay unti-unting nawawala at ang liwanag ay nagsimulang maghari. Ngunit alam nilang ang tunay na laban ay patuloy pa rin. Marami pang angkan ng mga aswang ang nagtatago at sa bawat tagumpay, may bagong panganib na naghihintay. Matapos ang matinding laban, ang tatlo ay bumalik sa kanilang bayan, dala ang mga aral at karanasang natutunan mula sa kanilang misyon. Ang kanilang pangalan ay naging alamat sa buong bayan, isang simbolo ng tapang at lakas laban sa mga nilalang ng dilim. Si Robin, Mang Dado at Kaloy
ay nagsanib pwersa upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Handa na muling labanan ng mga salot na dulot ng mga aswang. Alam nilang hindi pa natatapos ang kanilang laban, ngunit patuloy silang magsisilbing liwanag sa bawat sulok ng dilim. Bilang mga tagapagligtas ng kanilang bayan, naging tanyag sina Robin, Mang Dado at Kaloy, ngunit hindi nila alam na ang tagumpay nila labang kay Reyna Sigwa ay nagbukas ng bagong pintuan ng panganib. Ang isang misteryosong mangkukulam, si Aling Darna, ay nagpasya ng maghiganti sa pagkawala ng mga aswang sa kanilang angkan. Siya ang huling tagapangalaga ng mga lihim ng mga nilalang sa dilim at ang matalik na kaaway ng tatlong antingero. Minsan, habang naglalakad sila sa kahabaan ng kagubatan ng malapit sa bayan, nakatagpo sila ng isang batang lalaki na may sugat sa katawan. Matapos siyang tulungan at dalhin sa isang ligtas na lugar, inilahad ng bata ang nakakatakot na kwento. Sa kabila po ng bundok, may isang mangkukulam na gustong magiganti sa mga antingero. Siya raw ay may kapangyarihang magbalik ng buhay sa mga patay. Sinusubukan niyang buhayin ang mga patay na aswang mula sa mga labi ng reyna at ang iba pang nahulog na aswang na pinatay ninyo. Kwento ng bata. Ang boses nito ay matakot at pangamba. Napansin ni Mang Dado ang pagkabahala sa mata ng bata. Hindi na kami ligtas. Ang pagbangon ng mga aswang ay hindi natatapos sa kanilang kamatayan. Kailangan natin maghanda. Pagbalik sa kanilang kubo, hindi mapakali ang tatlo. Nagkita sila upang magplano ng mga hakbang. Napagdesisyonan nilang magtungo sa kabundukan kung saan ang mangkukulam, si Aling Darna, ay nagtatago. Hindi nila alam kung anong uri ng kapangyarihan ang meron siya, ngunit siguradong magbabalik siya ng mas masilimuot na laban. Bago sila umalis, binigyan sila ni Mang Dado ng huling babala. Hindi lang lakas ng katawan ng anting-anting ang magtatagumpay. Kailangan natin ang tamang kaalaman at tapang upang tapusin ang pagbalik ng mga aswang. Habang umaakyat sa bundok, nakaramdam sila ng kakaibang enerhiya na tila nag-aanyaya sa kanila. Ang paligid ay tila tahimik, ngunit ang kabundukan ay puno ng mga nilalang na hindi nakikita. Bawat takbang na kanilang ginawa ay nararamdaman nila ang presensya ng mga espiritu ng mga patay. May masamang pangyayari sa lugar na ito. Pakiramdam ko may isang pwersa na sumusubok na pigilan tayo, sabi ni Kaloy. Sa hating gabi, nakarating sila sa isang lumang kubo, saksi sa mga sinaunang ritual at lihim. Dito nila natagpuan si Aling Darna, nakaupo sa harap ng isang dambana at sa kanyang paligid ay nagsasayaw ang mga apoy. Maligayang pagdating mga antingero, sabi ni Aling Darna. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy. Alam kong darating kayo. Hindi pa tapos ang laban natin. Pinili kong buhayin ang mga aswang at muling buuin ang kanilang lakas upang magsimula ng isang bagong kaharian ng dilim. Nag-aalab ang mga mata ni Robin, ngunit si Mang Dado ay nagpakita ng lakas ng loob. Hindi ka magtatagumpay, Darna. Ang liwanag ng katotohanan ay magpapaamo sa mga nilalang ng kadiliman. Habang naglalabas ng mga orasyon si Mang Dado, nagsimula naman si Kaloy at Robin na salakayin si Aling Darna. Ngunit bago sila makalapit, isang malakas na pagsabog ng enerhiya mula sa dambana ang sumabog at ang mga aswang na buhay na naman ay sumugod mula sa dilim. Ang labanan ay muling sumiklab, mas matindi at mas magulo. Ang mga aswang ay bumangon mula sa kanilang mga libingan. Ang ilan sa kanila ay may bagong anyo, mas malalakas, mas mabilis at mas puno ng galit. Si Robin at Kaloy ay patuloy na lumaban, ngunit alam nilang hindi nila kayang tapusin ito ng mag-isa. Kailangan nilang humingi ng tulong
mula sa isang mas mataas na puwersa. "Mang Dado, tumulong ka!" sigaw ni Kaloy. Mabilis na tumaas ang kanilang lakas. Si Mang Dado, sa tulong ng kanyang mga salita at dasal, nagsimula ng isang malupit na orasyon. Isang matinding liwanag ang nagmula sa kanyang katawan at unti-unting napaamo ang mga aswang. Isang malakas na tunog ang narinig mula sa bundok. Isang huling sigaw na nagsasabing ang mga nilalang ng kadiliman ay hindi na muling makakabangon. "Nagtagumpay tayo," sabi ni Mang Dado, hingal na hingal. "Ngunit ito ay isang paalala. Ang kadiliman ay laging magbabalik. At tayo ay patuloy na mag-aalaga sa liwanag." Habang bumabalik sa kanilang bayan, muling naging tahimik ang mundo. Ang mga tao ay bumalik sa kanilang mga normal na buhay at ang mga antingero ay naging alamat. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, alam nila ang laban ay hindi natatapos. Ang misyon natin ay hindi natatapos. Hanggat may mga nilalang ng kadiliman, patuloy tayong magsisilbing liwanag, sabi ni Robin. Si Mang Dado at Kaloy ay tumango. Ang mga mata nila ay puno ng tapang at determinasyon. Hindi nila alam kung kailan muling magbabalik ang mga salot ng aswang, ngunit alam nilang handa silang sumagip muli. At sa bawat takbang na kanilang tatahakin, dala nila ang liwanag na nagpapalayas sa kadiliman at ang pag-asa na muling maghahari sa mundong nilamon ng takot at dilim. Ang mga tatlong antingero ay nakauwi sa kanilang bayan, ngunit ang kanilang isip ay patuloy na gumugugol ng mga tanong. May mga bagay na hindi pa nila natutuklasan tungkol sa tunay na dahilan ng pagbabalik ni Rina Sigwa at ng mga aswang na kanyang ipinanganak mula sa kamatayan. Isang gabi, habang nag-uusap sila sa ilalim ng isang puno, dumating ang isang matandang babae sa kanilang kubo. Siya ay may kakaibang aura at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at lihim. "Ipinadala ako upang magbigay sa inyo ng mga sagot," sabi ng matanda. "Alam ko ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng Reyna Sigwa. Dahil sa kanyang misteryosong itsura, napansin ni Mang Dado ang pagkabahala sa mata ni Robin at Kaloy. Sino kayo at ano ang alam ninyo tungkol sa Reyna Sigwa?" "Ang pangalan ko ay Aling Lila," sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay may kahinaan. "Ako ang una naging albularyo ng iyong bayan at ako ang nagtatag ng mga unang ritual laban sa mga aswang. Ang Reyna Sigwa ay hindi isang ordinaryong nilalang, sa isang nilalang na may koneksyon sa mga sinaunang pwersa na nagmula sa ibang mundo." Habang nagsasalita si Aling Lila, nagbigay siya ng isang lumang libro na puno ng mga sinaunang ritual at simbolo. "Ang Reyna Sigwa ay hindi nabuhi lang sa pamamagitan ng mga aswang. Siya ay isang nilalang na may kakayahang makapaghanap ng kapangyarihan mula sa mga mas matinding nilalang ng dilim. Kahit nung siya ay pinatay ninyo, ang kanyang mga alagad, ang mga mangkukulam at iba pang mga aswang ay naghahanap ng paraan upang buhayin siya muli, at ngayon ay maghahanap pa sila ng mas makapangyarihan pang puwersa upang tapusin kayo." Nagpatuloy si Aling Lila sa pagbigay ng mga detalye. May isang sinaunang dampana sa kabila ng bundok kung saan ang dugo ng mga aswang ay ginagamit upang buhayin ang kanilang pinuno. Nasa kamay ni Aling Darna ang susi upang muling buhayin ang Reyna Sigwa gamit ang matinding ritual. Kung hindi kayo makakakilos ng mabilis, maaaring magbukas muli ng pintuan ng mga aswang. Nag-iba ang tingin ni Mang Dado. Tila ba may mga nilalang nais magpatuloy ang pagkatalo ng mga antingero? Kung magsimula tayong maghanda, maaaring mahuli pa natin sila sa kanilang plano. May isa pa kayong kailangan malaman. Ang matinding ritual ay pinaplano nila ay hindi lamang muling pagbabalik ng Reyna Sigwa. Kasama sa plano nilang iyon ang pagbuo ng isang bagong lahi ng aswang, mas malakas at mas makapangyarihan na walang kapantay sa kasaysayan.
Dagdag ni Aling Lila. Hindi tayo pwede magpahinga, sabi ni Robin, ang mga mata ay naglalagablab ng galit at lakas. Kung magtatagumpay sila, hindi lang tayo ang mawawala, ang buong bayan ay mawawala rin. Nagdesisyon ng tatlo na maghanda ng mas matindi. Pinili nila na magtungo sa isang lihim na lugar na tanging mga matataas na antingero lamang ang nakakaalam. Isang sagradong lugar sa kagubatan kung saan matatagpuan ang mga lumang sinaunang kagamitan at mga orasyon na ginagamit upang mapanatili ang kapayapaan at mapigilan ang mga nilalang ng dilim. Habang nagsasanay sila, napansin ni Mang Dado ang pagbabago sa kanilang lakas. Sa pamamagitan ng mga sinaunang ritual, natutunan nilang palakasin ang kanilang mga anting-anting at pahusayin ang kanilang mga armas. Si Robin ay nagsanay sa pagpapalakas ng kanyang sibat gamit ang kapangyarihan ng hangin, samantalang si Kaloy ay nag-focus sa pagpapalawak ng kanyang kaalaman tungkol sa mga likas na gamot at halamang ginagamit sa pagtatalo ng aswang. Sa bawat pagsasanay, naging mas matatag ang kanilang pananampalataya at tapang, pero alam nilang hindi ito sapat upang tapusin ang labanan. Kailangan nilang makarating sa dambana bago ang mga mangkukulam upang maiwasan ang muling pagsilang ng Reyna Sigwa at ang pagkakaroon ng bagong henerasyon ng aswang. Isang linggo ang lumipas at ang tatlo ay naglakbay patungong kabila ng bundok. Sa pagdating nila sa dambana, naramdaman nila ang masidhing presensya ng kadiliman. Sa paligid ng dambana ay may mga bato na may mga ekspresyon na tila nagbabadya ng masamang mangyayari. Ang mga mangkukulam na alagad ni Aling Darna ay nagsimula ng kanilang ritual. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang magdilim. Ang orasyon ay dumating na. Huwag nating hayaang magtagumpay sila, sabi ni Mang Dado. Ang tatlong antingero ay pumasok sa dambana at agad silang sinalubong ng mga mangkukulam. Ang kanilang mga mata ay naglalabas ng maliwanag na pulang liwanag at ang hangin ay puno ng matinding enerhiya. Magmadali kayo, sabi ni Aling Darna na nakatayo sa tuktok ng dambana. Hawak ang isang kristal na kumikislap. Subalit huli na ang lahat. Walang makakapigil sa pagbabalik ng Reyna Sigwa. Si Robin, Mang Dado at Kaloy ay nag-isa sa kanilang laban. Ang pakiramdam ng takot ay nandoon, ngunit alam nilang ang kanilang misyon ay higit pa sa kanilang mga buhay. Ang laban na ito ay laban ng liwanag laban sa dilim, at tanging sila lamang ang magpapasya kung ano ang magiging kinabukasan ng kanilang bayan. Sa loob ng dambana, ang hangin ay puno ng kasamang tensyon habang si Aling Darna ay nag-aalay ng sakripisyo sa altar. Ang mga mangkukulam ay nagsimula ng kanilang makapangyarihang ritual upang buhayin ang Reyna Sigwa at muling buuin ang kanilang ang angkan ng mga aswang. Ang dilim sa paligid nila ay lalong sumisikip at ang mga antingero ay napapaligiran ng mga patibong nayari sa may hiwagang puwersa. Ang inyong mga orasyon ay hindi makakaligtas sa kapangyarihan ng kadiliman, sigaw ni Aling Darna habang itinutok ang kanyang kristal sa ibabaw ng dambana. Ang mata ni Robin ay kumikislap ng galit at ang kanyang kamay ay humahawak ng mahigpit sa sibat na may imprinted na simbolo ng hangin. Si Kaloy, gamit ang mga halamang gamot ay natutunan niyang gamitin, ay naglatag ng mga natural na barrier sa paligid nila upang pigilan ang mga pag-atake ng kadiliman. Ito lang ang laban na magbibigay ng tamang katapusan sa lahat ng ito, wika ni Kaloy habang pinagpapawisan. Si Mang Dado, ang pinakamatanda sa kanilang tatlo, ay nagdasal ng taimtim at nagsimula ng isang matinding orasyon upang mapigilan ang pagsilang ni Reyna Sigwa. Ang kanyang mga kamay ay kumikislap ng puting liwanag na tila sinasaway ang kadiliman sa paligid. Sa isang matinding pagsabog ng enerhiya, ang dambana ay nagningning ng maliwanag na pula. Ang kalangitan ay nagbago ng kulay at nagsimulang nang mag-umpisa ang mga alagad ni Aling Darna na magsayaw sa paligid ng dambana. Ang
Ang kanilang katawan ay tila sinasalamin ang nakatagong lakas ng mga aswang. Kasabay ng pagsabog ng liwanag ay ang pag-angat ng isang matinding enerhiya mula sa gitna ng dambana. Isang anino ng malaki at nakakatakot na nilalang. "Reyna Sigwa!" sigaw ni Aling Darna. Ang kanyang buses ay umaabot sa bawat sulok ng dambana. Ang katawan ng Reyna Sigwa ay nagsimulang magbuo mula sa mga labi ng mga patay na aswang. Ang kanyang mga mata ay sumiklab ng pula at ang kanyang mga pangil ay nagsimula ng lumabas. Habang tumataas ang enerhiya ng Reyna Sigwa, naramdaman ni Mang Dado ang pangangailangan na gamitin ang kanyang pinakamatinding orasyon upang pigilan ang muling pagbangon ng pinakamalakas na nilalang na ito. "Hindi na kami titigil hanggat hindi ka muling magbabawi," sigaw ni Mang Dado. Si Rubin ay tumakbo patungo sa dambana. Sinusubukang mapigilan si Aling Darna at ang mga mangkukulam. "Hindi na ito ang iyong laban," sigaw niya habang itinaga ang sibat na naglalaman ng puwersa ng hangin. Ang hangin na sumalubong kay Reyna Sigwa ay naghatid ng malakas na pagsabog. Ngunit ito ay hindi sapat upang pigilan ang kanyang muling pagkabuhay. Ang labanan sa loob ng dambana ay naging isang matinding bakbakan ng liwanag at kadiliman, habang si Rubin at Kaloy ay patuloy na lumalaban sa mga mangkukulam. Si Mang Dado ay patuloy na nagsasagawa ng orasyon upang tuluyang tapusin ang muling pagsilang ng Reyna Sigwa. "Sa pangalan ng Diyos at ng mga anting-anting, humina ka, nilalang ng kadiliman!" Sumigaw si Mang Dado. Ang kanyang mga kamay ay sumabog ng liwanag na muling pumasok sa dambana. Ang mga alagad ni Aling Darna ay nagdilim at naglabas ng matinding sigaw ng sakit. Si Reyna Sigwa ay nagdilim at sa bawat paggalaw niya, ang bawat hakbang niya ay nag-iwan ng pagkawasak. Sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan na mayroon siya, hindi niya kayang pigilan ang lakas ng mga orasyon na ipinagpatuloy ni Mang Dado. Ang kanyang katawan ay napuno ng mga malupit na enerhiya. Ngunit sa kabila nito, nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. "Wala nang natirang pwersa mula sa iyo," wika ni Mang Dado. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. "Sa wakas, nagwagi tayo." Ang mga mangkukulam na kasama ni Aling Darna ay nagsimulang maglaho rin at ang liwanag mula sa dambana ay nagbigay ng huling sigaw ng tagumpay. Si Aling Darna, nang makita ang kabiguan, ay naglaho sa hangin at ang mga puwersa ng kadiliman ay pumutok sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga tatlong antingero ay nagsimula ng bumalik sa kanilang bayan. Sa kanilang mga mata ay ang pagninilay at tapang at sakripisyo. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, alam nila na ang laban ay hindi pa tapos. Ang kadiliman ay may hangganan, ngunit ang mga bagong banta ay laging dumating. "Ang laban ay patuloy. Hanggat may mga aswang at mangkukulam, hindi tayo titigil sa paglaban," sabi ni Rubin habang tinatanaw nila ang dako ng bundok na tinatahak nila. "Maraming buhay na nailigtas at marami pa," dagdag ni Kaloy. "Ngunit sa huli, ang ating misyon ay hindi natatapos." Si Mang Dado ay nagbigay ng huling tanaw sa bundok. "Ang tunay na misyon ng mga antingero ay hindi lamang tapusin ang mga laban kundi alagaan ang mga espiritu at iligtas ang mga kaluluwa. At ito ang mga anak ay magpapatuloy hanggang sa huling sandali." At sa mga salitang iyon, ang tatlong antingero ay nagpatuloy sa kanilang landas. Patuloy na magsilbing gwardya ng kanilang bayan at maglalaban hanggang sa huling hininga. Ang mga lihim ng kadiliman ay patuloy na naglalakad sa mga bundok. Ngunit ang liwanag ng katotohanan ay maghuhulog ng araw sa dilim, handang magtanggol sa bawat pagbalik ng mga nilalang ng gabi. Wakas.